So ayun guys, samahan nyo akong i-review natin itong si Motorstar 150 Fi. Actually meron siyang pangalan, siya si Bubuyog. Bubuyog yung pinangalan ko sa kanya kasi mukha siyang bubuyog eh. Bubuyog talaga. So i-quick review lang natin to. Isang mabilis lang. Napaka-pogi oh. Kita mo naman, napaka-pogi niya, napaka-kintab. So dalawa kasi yung pinagpipilian ko nun, itong glossy black at yung matte blue. So ito yung mga napalitan ko sa kanya. Itong side mirror. Ito lang naman yung pinalitan ko, side mirror. Yan. Na-adjust yan boy. Masikip na yan. So mas okay kasi sa akin yung ganito kasi kitang kita yung mga nasa likod at gilid. Punta muna kami ng SM. Bibili kami ng Krispy Kreme donut. Kitang kita yung footboard oh. Diba ang lawak? Pwede kang makapag-relax ganun. Ako hindi ko may stretch ang paa ko dito kasi mahaba yung paa ko. Mahaba yung legs ko. Yeah, pero okay na. Nakapag-relax din naman ako. Lalo na pag mahaba yung biyahe. Good. So parang NMAX talaga. Parang NMAX version 2 yung kanyang panel. Yung kanyang datingan. Pero nagkaiba lang talaga sa taillight. Tsaka dun sa may headlight. Pero sa papogian, tingin ko mas pogi ito. Kasi nakaporma na siya. Formado na talaga as in. So yun, di pala siya namamatay pag naka side stand. Aray, wala siyang side stand kill switch eh. Ha? Oo. Andito kasi yung ano niya. Ha? Nag-vlog ako? Dito kasi nakalagay yung ano niya, yung kill switch dito. Talagang switch talaga. Literal na switch yung kill switch niya. What's up guys, and I'm back again. So yun, kung nakikilala nyo ako at sa mga nakapanood sa akin before, dati na tayong merong wait lang. Take two. So what's up guys, and I'm back again. So yun, pang ilang balik na natin ulit to sa YouTube. Mag-upload na naman ulit ako sa YouTube. Let's go! So ngayon mag-review tayo ng quick review lamang dito sa ating gamit ng Motorstar Easy Ride 150 Fi. Hiningal ako. Kaya ako mag-intro. Bakit dito tayo daan? Madaming MMDA kasi doon. Kaya nakatsinelas tayo eh. So ayun, balik tayo sa topic. So i-review natin tong si Motorstar 150 Fi. At isang buwan na siya sa atin. Hanggang ngayon wala pa rin yung ORCR. Nakakainis. Pero okay lang yun kahit wala pa yung ORCR natin dahil napakaangas pa rin ng motor na to. Wala akong masasabi eh. Pagdating naman sa speed, meron siya ibubuga. Kahit mababa yung Newton meter, torque na ito, okay pa rin siya. Nakikipagsabayan pa rin sa mga branded na motor. So 3,000 odo na siya sa atin ngayon. At napalinis ko na yung panggilid nito. Actually ako lang naglilinis ng panggilid nito kasi marunong naman talaga ako.
So nakita ko naman wala pa naman dapat palitan. Yung belt niya okay pa, yung flyball niya okay pa. Lahat stock pa, as in stock lahat. Sa madaling salita, wala akong pinapalitan pa. Ito pa lang, side mirror natin, yan palang pinapalitan natin. Ayoko kasi nung nung stock side mirror kasi parang merong grado. Ito kasi wala. Ayoko kasi nung may grado, naduduling ako. Pagdating naman sa ending niya, wala rin akong masasabi. Dahil para akong nakakotse. Charot lang din. Pagdating sa suspension niya, napakaangas. Dahil hindi ka naman magbabounce-bounce naman talaga ng sobrang-sobra. Hindi matigas, hindi malambot, sakto lang. Pagdating naman sa kanyang upuan, wala rin talaga akong masasabi. Dahil yung stock na cover ng upuan na to ay rubberized. Hindi ko alam kung rubberized ba tawag doon, pero kumakapit kasi yung puwet ko eh. Kumakapit yung ano nga gawin kumakapit? Kumakapit yung yung tela ng short ko. Kahit pantalon. Kahit yung tela na silk, kumakapit siya dito. Pati yung amoy ng puwet mo, kakapit. So ayun, quick review lang naman. Dahil wala naman talaga ako masasabi dito dahil napakaangas at napakaganda na itong unit na Motorstar. At ito yung pinaka-latest edition nila dahil ito yung kauna-unahang FI na nilabas ng Motorstar. At sumasabay na rin sila sa mga branded. Hindi na sila nagpapahuli. Shoutout sa'yo Motorstar, nadaanan kita. Nasaan yung ORCR ko? Hanggang ngayon wala pa din. Tsaka mas maganda na yung engine ngayon ng GY6 kasi sabi nila, ayon sa aking source, ay upgraded na daw yung engine ng GY6. Hey, wala kasing signal light, di ko alam kung saan ka pupunta. Ayon nga sa aking source, maganda na daw yung makina ng GY6 ng Motorstar kasi nga daw upgraded na. At wala ka na daw talagang masasabi. At totally naman, wala naman talaga ako masasabi. Dito na pala tayo sa sa LTO. Charot lang. Dami kasing picture dito, hindi ko alam kung picture ba tawag doon o mga nambubudol Pagdating naman sa kanyang headlight, hindi ko siya ngayon sa inyo, hindi ko siya mapapakita kasi may araw ngayon, pero mamaya pag nakauwi kami ng gabi, papakita ko sa inyo kung gaano kalino yung headlight nito. Ayun na naman na-upgrade ko sa kanya, yung side mirror, tapos palagay tayo ng top box bracket. Yung top box bracket nito kasi sa kanyang NMAX V2, saktong-sakto, wala kang tatabasan, hindi ka mag-convert, talagang isasalpak mo lang. Pagdating sa windshield visor nito, kasya din yung NMAX V2, wala ka talagang problema kasi may mga pyesang para sa kanya, nakakasya, nagaling sa mga branded. Sabi nga nila, sabi dun sa group ng Motorstar 150 Fi, sa CVT daw na ito kasi yung Honda Click tsaka PCX 150. Yung 160 hindi pwede, 150 lang daw pwede. Tsaka yung Click 125 or 150. So yun yung mga pwede sa kanya na pyesa sa panggilid. Sa belt naman, Honda Beat, o yung sabi nila yung sa bando belt katulad nun sa RFI 175 ng Rusi. Okay. High-tech na si high-tech na si SM no? Oo. So ayun na nga, tapos na nga kami sa SM Grand Central. Nabili na namin yung donut na gusto namin, pero wala doon yung Krispy Kreme. Ang meron lang doon is Jayco Donuts. At opening soon pa si Krispy Kreme doon. Parang inuubo. So ayun, balik tayo dito kay Motorstar 150 Fi. Hindi pa tayo tapos. So lahat ng mga sinabi ko is honest review lang to. Wala tong halong kaplastikan or ano man. Basta pag ako nagsabi, totoo yun. Walang halong kasinungalingan. Dahil hindi ako marunong magsinungaling.
Ayun yung totoo, kahit itanong nyo pa sa asawa ko. So balik nga tayo dito kay Motorstar 150 Fi. Sobrang goods niya, napaka-smooth ng kanyang makina, napakatahimik. Kumbaga parang dala-dala mo isa, no? Para ka naka-NMAX na bagong bili, ganun yung feeling. Hindi siya garalgal, walang ganun. Tapos wala kang mararamdaman na parang tinipid yung pairings ng motor. Wala talaga, as in napaka quality. Kala mo yung gym. Yan, dapat nag-gym ako dati. Kaso natigil. Nagkaroon kasi ng pandemic, kaya yung tiyan ko lumaki. So yun, ewan ko lang kung nakikita nyo yung ilaw natin. Alam ko hindi pa kasi medyo maliwanag pa. So yun guys, kung gusto nyong kumuha ng Motorstar 150 Fi, promise, hindi kayo magsisisi. Magsisisi lang talaga kayo kung masyado kayong maarte. At kung masyado kayong nagpapaniwala sa mga mekaniko at mga nagmamarunong nagmumotor dyan na kesyo China bike daw ay sirain. Hindi yun totoo. Nakadepende yan sa inyong pag-aalaga sa motor. Dati aminin ko hindi ako maalaga sa motor dati. Pero mula nung nasiraan ako ng motor, napagtanto ko kailangan mo pala talagang alagaan yung motor mo. Kasi dumating sa point na halos wala akong magamit. Papasok ako ng trabaho, wala akong magamit. Nagko-commute ako, alam mo yun. Yung pinundar kong motor ay hindi ko magamit dahil nasira, napabayaan ko, tumukod yung makina, kung ano-ano. Basta ang dami nangyaring problema sa motor ko na yun. Pero ngayon, syempre, natuto na tayo sa siyam na dumaan na motor sa akin. Ito yung sobrang aalagaan ko. Grabe namang overtake yun. Halos ayaw ko bigyan ng daan. Tatlo na siya, no? Kaya nang yan. So yun, sa mga nagbabalak nga kumuha ng Motorstar 150 Fi, kayo na bahala humusga kung gusto nyo bumili ng motor na ganito. Ha? Yung mga gusto kumuha ng kung gusto nyo lang kumuha ng motor, di ba? Ng Motorstar 150 Fi, nasa inyo yan. Pero ako, sabihin ko sa inyo, ako pa lang na hindi marunong magsinungaling na tao, dahil ako yung pinaka-honest na tao sa buong mundo. Bago matapos yung quick review na to kay Motorstar 150 Fi, nabubulol pa ako dito kay Bubuyog. Mura-mura lang to pag kinas nyo, boy. 75,000 lang, di ba? Wala nga akong pang cash kaya hinulugan ko lang to 18 months ko to kinuha. Nag-down ako ng 24,300 dito, boy. Tapos nag-advance ako ng 1 month, tapos di ko pa magamit. After 6 months daw bago magamit yun. Pagkatapos ko mag-advance na gano'n. Pero okay lang, at least nagagamit ko pa din naman siya na maayos at hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo. So ayun lang guys, at sana yun nga, supportahan yung channel natin. At pag nag-like kayo dito tapos nag-subscribe, syempre monitor nyo yung mga i-upload natin na video about dito kay 150 Fi. Tapos kung nagdadalawang isip ka pa nung kumuha nito, syempre manonood ka muna ng mga reviews about dito kay 150 Fi. Kaya wag ka nang magdalawang isip na i-like at i-subscribe yung channel natin. Let's go! Let's go! Peace out! Sa lahat ng ating ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di ba tayo magkahiwalay kahit kailan pa man.